Hallelujah. Magnalangin na po tayo. Praise God. Marami pong salamat, Ama, sa pangalan ni Kristo Jesus. Kami po ay dumudulog sa iyo at pinagkakatiwala ang aming pag-aaral ng iyong mga salita. Samahan mo po kami at patnubayan, kabayan. Patuloy po kayo na humipo ng mga tao na makikinig ng iyong mga salita. Tulungan mo, Panginoon, na ang bawat isa sa amin, ng mga anak mo, ay ito ang pinakananais, pinakananasa na kami ay laging mag-aral ng salita dahil ito ang aming kalakasan, dito kami tumitibay, dito kami lumalago sa aming pananampalataya at higit sa lahat nababago po ang aming mga buhay sa mga salita mo na napapakinggan namin. Tulungan mo na magkaroon ng right attitude ang bawat isa sa pakikinig ng salita. Sinabi mo sa iyong salita na itayo namin ang aming pananampalataya hindi sa madaling matinag tulad ng buhangin sa dagat, kundi gaya ng bato sapagkat dumating man ang ulan, pagsubok, mga problema sa amin, hampasin man ang aming tahanan, ang aming buhay ay hindi mababagsak dahil nakatayo na ang sandigan ay walang iba kundi ang aming Panginoong Jesucristo at ang kanyang mga salita. Dalangin po namin na maging totoo sa bawat isa ang katotohanan ito, Panginoon. Salamat po sa pagtatagumpay na pinagkaloob mo sa amin. Tulungan mo po kami na patuloy na lakaran ang pagtatagumpay na pinagkaloob mo. Sa iyo na pinagkakatiwala ang aming pag-aaral. Patuloy, Panginoon, na ang iyong Santong Espiritu ang gumabay sa aming pag-aaral. Magturo ka ng sagana at tulungan mo ng mga kapatid ay makinig na iyong salita, pakanasain nila na mapakinggan ang iyong salita, lalo-lalo na yung mga ganitong series of messages na every chapter by chapter, verse by verse ay pinag-aaralan po namin. Turuan mo po ako at patnubayan. Nakasalig po ang aking pananampalataya na ikaw ang Diyos na magbibigay ng karunungan, kaalaman at patotoo. Sa pamagitan nito, Panginoon, patuloy na maayos at mababagong buhay ng mga tagapakinig. Magdala po kayo pa ng mga kaluluwa na magnanais na mapakinggan ang iyong salita, hindi lang sa gabi ito, kundi sa lahat, Panginoon, ng panahon na binibigyan mo kami ng pagkakataon na makapag-deliver ng iyong mga salita ayon sa iyong kalooban. Salamat po, Ama, pinagkakatiwala po namin ang panalangin ito sa tayong pangalan ni Kristo Jesus. Ito po ang aming panalangin. Amen. Amen. Okay po, magandang gabi sa mga naka-tune in na, no? Okay, magsimula na po tayo. Ang ating pag-aaralan ay masusumpungan sa Galatians 3:1 Galatians chapter 3 verses 1 to 9. Ang pamagat po ay the promised spirit, ang pinangakong espiritu o ang pinangakong ang pinangakong espiritu o divine, yung pinangako ng Panginoon na espiritu sa bawat isa sa atin, banal na espiritu sa bawat isa sa atin. Basahin po natin ang ating teksto, Galatians 3:1 to 9, no? Galatia 3:1 hanggang 9. Sabi po diyan, ito pa rin po ay bahagi ng sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Galatia, mga mananampalataya sa Galatia. No? Sabi diyan, mga hangal kayong mga taga-Galatia, sino ang nakagayuma sa inyo? Sa harap mismo ng inyong mga mata ay pinakita ang pagkamatay ni Jesucristo sa krus. Sabihin nga ninyo, tinanggap nyo ba ang Espiritu sa pamagitan ng gawa ayon sa kautusan o sa pamagitan ng inyong pananalig sa inyong narinig tungkol kay Kristo? Talagang napakahangal ninyo. Nagsimula na kayo sa Espiritu at ngayon nais nyo magtapos sa pamagitan ng inyong sariling kapangyarihan. Wala na bang halaga sa inyo ang mga naranasan ninyo? Marahil naman ay mayroon. Dahil ba sa pagsunod ninyo sa kautusan ay ipinagkaloob ng Diyos ang Espiritu sa inyo at
gumagawa kayo ng mga himala o dahil sa pananampalataya na narinig tungkol kay Kristo, tulad ng nangyari kay Abraham, sumampalataya siya sa Diyos at dahil dito siya itinuring ng Diyos na matuwid. Kung gayoy maliwanag na ang mga nananalig sa Diyos ang mga tunay na anak ni Abraham. Bago pa ito mangyari, ipinahayag na sa mga kasulatan na pawalang sala ng Diyos ang mga hentil sa pamagitan ng pananampalataya. Ang magandang balitang ito ay pinahayag na kay Abraham. Sa pamagitan mo'y pagpapalain lahat ng bansa. Kaya naman, pagpapalain ang mga sumasampalatayang tulad ni Abraham na sumasampalataya. Okay? No? So, ulitin po natin na ang sulat ng Galatians ay sulat ni Pablo para sa mga mananampalataya sa Galacia, no? Ito ay mga mananampalataya na ng ating Panginoong Jesucristo. Kung titinan po natin, napakaganda po ng letter o sulat ni Pablo sa Galatians, no? Ito po ay meaningful, powerful, at makikita po natin na napakaganda, no, ng mga tinuring dito ni Pablo at mga paliwanag po ni Apostol Pablo. Alam natin na ang mga Hudyo sa panahon yon ay maraming Hudyo ang nagsipaniwala kay Kristo Jesus, no? Bagamat marami rin ang hindi naniwala, pero may mga Hudyo rin pong naniwala patungkol kay Kristo Jesus na si Jesucristo ang Mesayas na pinadala ng Diyos Ama na galing sa langit at itong mga Hudyong ito na naligtas ay tumanggap ng Gospel of Jesus, ng mabuting balita ng ating Panginoong Jesus. At hindi lang po mga Hudyo, kundi maging ang mga hentil man ay tumanggap na rin ng kaligtasan, no? Mga hentil, pag sinabi hentil, hindi sila katutubong Hudyo, no? Hindi sila katutubong Israelita, no? Tumanggap din sila ng kaligtasan at yung kaligtasan na tinanggap nila, tinanggap din nila ang mensahe ng mga apostol patungkol sa tinatawag na Gospel of Jesus Christ, no? Okay, so sumampalataya na sila na si Jesucristo ang siyang napako sa krus at si Jesucristo ang hindi lang napako sa krus kundi nabuhay siyang muli, no? At siya babalik na muli. Pero kung makikita natin sa ating mga pinag-aralan last Wednesdays, mga nakarang mga Wednesday, the issue in Galatians 1 and chapter 1 and chapter 2 at maging sa chapter 3 na ating pag-aaralan ngayon ay simula pala ng chapter 3. Kung nasundan po ninyo ang ating pag-aaral mula week 1 hanggang week 4, dahil ngayon po ay week 5 na po tayo, pang 5 bahagi na po to ng pag-aaral natin sa sulat ni Pablo sa Galacia, no? So, week 5 na po. Pero kung nakinig po kayo at nabasa po ninyo, sabi ko nga sa inyo, magbasahin po ninyo ang Book of Galatians. Pwede kayong mauna, no? Para pagka tayo po ay nag-aral ay makakasunod po talaga kayo, no? So kung pakinggan po ninyo yung Galatians 1 and Galatians chapter 2 at ngayon po na chapter 3 na po tayo, ang issue po dito ay hindi patungkol sa kaligtasan. Ang issue po dito ay hindi patungkol sa who are saved, sino ang ligtas, no? Ang Hudyo ba ang ligtas o mga hentil? Kundi ang issue po dito na patuloy na paulit-ulit na sinasabi ni Apostol Pablo ay sino yung mga tao na belong to the people of God. Sino yung mga tao na kasama sa covenant people of God, no? At kung sino po sila, paano po natin malalaman kung tayo po ay nakabilang doon sa tinatawag na mga anak ng Diyos o yung tinatawag na mga covenant people of God. Okay? So, alam natin, paulit-ulit na sinabi to ni Pablo sa Galatians 1, Galatians 2,
no? At maging sa Galatians 3 na faith in the faithfulness of the Messiah, yung ating pananampalataya sa katapatan ng ating Mesiyas na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, na ito po ang paulit-ulit na sinasabi ni Pablo na ito po ang tatak, marka ng pagiging tunay na anak ng Diyos o tunay na kabilang sa people of God, mga tao ng Diyos, mga anak ng Diyos o person of God, covenant people of God, no? So, ito po ay isang tatak. Pag meron kang pananampalataya sa pamagitan, may pananampalataya ka sa pamagitan ng katapatan ng ating Messiah, no? At hindi po sa pamagitan ng works of the law. Pag sinabing works of the law, na pag-aralan po natin last Wednesday, na ang work of the law, ang tatlong matinding tinatawag na works of the law ay yung tinatawag na pagsunod sa Sabat, sa pagsunod sa circumcision o pagtutuli, at pangatlo ay food law, yung patungkol sa pagsunod sa pagkain na ito hindi mo dapat kainin, ito ay hindi mo dapat lasapin, no? So, yun po yung pinakamatindi nilang talagang sinusunod na batas ng mga Hudyo noon, the circumcision, pagtutuli, yung patungkol sa yung work of the flesh na pagtutuli, at saka yung Sabat, at saka yung pagkain, bago sa pagkain ng dugo at pagkain ng mga inoffer na inoffer sa mga idols, no? Bawal po yun, no? So hindi po sa pagsunod sa mga ganong katuruan o sa mga batas kaya tayo naligtas, kundi sa pamagitan lang ng pananampalataya sa kanya ng tapat na ating Messiah, no? So, at hindi yung sa pagganap ng mga batas na ito o kasulatan o law na ito, katulad ng works of the flesh, hindi po dahil po doon. So, in chapter 3 ng Book of Galatians, chapter 3, Paul was talking about the promised Spirit. Ang sinasabi po dito ni Pablo ay patungkol po sa pinangako ng banal na Espiritu. Okay. Alam po natin that something happened in this world, no? Merong nangyari sa mundong ito. Sa panahon po nila, talagang alam nila na may nangyari. Something happened to the world, to this world. Ang mundo ay nagbago o marami ang nabago sa mundong ito na yung pagbabagong ito ay mabuti, no? Ito po ang resulta ng pagbabagong yun. Marami po ang nabago because something happened dahil may nangyari pong kakaiba. Ano po yung nangyaring kaiba? Na ang ating Panginoong Jesucristo ay inalay niyang kanya sarili sa krus, namatay siya sa krus, at ngayon ay marami ngayon at hindi lang siya namatay, kundi nabuhay na muli. At marami pong sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo na siya talaga ang Misaya. Kung sa panahon natin ngayon, kilalang-kilala natin yung isang Kristiyanong binaril na ang pangalan ay si Charlie Kirk, no? So, balitang-balita yung ginawa niya. Siya po isang Kristiyano. Kung paano inalay niya ang kanyang buhay para sa pagsasabi ng katotohanan at pag-aakay sa mga kabataan na sumunod sa Biblia, sumunod sa mga salita ng Panginoon. Isa yun sa mga tinuturo po niya, no? So, sabi nga, maraming nagbago yung mga tao, yung mga kabataan na kanyang sinisharean sa mga eskwelahan. Sila ay nagrally, pinakita nila yung suporta dun sa lalaking ito, at may mga patotoo sila na sa pamagitan ng pagsunod nila sa salita ng Diyos ay nabago ang kanilang mga buhay. Gayon din, higit pa doon ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. There's something happened during that day na kung saan nagbago ang sanlibutan at nagbago ang maraming mga tao. So, Apostle Paul, sinabi po ni Apostol Pablo na no one should declare righteous or acceptable in the family of God by doing the works of the law. Wala daw dapat
na magsasabi na kaya sila ay naging acceptable, katanggap-tanggap sa pamilya ng Diyos ay dahil sa pagsunod sa kautusan. Hindi daw po yun totoo, no? For the Jewish people concerned sila dito na di na lang nilang sinasama yung work of the law sa buhay po nila, no? Dahil pinalaki po sila na may batas na. Pinalaki po sila, lumaki sila na meron na po sinusunod silang kautusan, no? Noon pa man sa panahon pa lang ni Moises at binabayan sa lahat ng mga Israelita na sumunod sa kautusang ito, no? So, kaya nga para ang hirap tanggapin ng ibang mga Hudyo na hindi na kailangan yung kautusan sa pagsunod sa tinatawag na kaligtasan, no? Dahil hindi na dapat tayong gumawa ng mga ganung gawain para maligtas dahil si Jesucristo na ang nagtapos, no? Sabi nga niya sa krus nung siya ay pinako nang mamamatay na, sinabi niya, "It is finished." Tapos na. Ibig sabihin, naganap na. Nabayaran ko na ang lahat ng inyong kasalanan. Natanging ako na lang ang daan para maligtas ang mga tao, no? So, dahil noon marami silang mga kaisipan para sila tumanggap ng kaligtasan, no? So, para isa na lang dahil wala nang nakasunod sa kautusan, no? Wala nang sumampalataya, no? Konti lang mga taong bilang lang yung mga taong sumampalataya sa ating Panginoon, no? So, dahil ang mga taong nasa Old Testament noon, hindi pa nila kilala kung sino si Jesus. Pero inihula na yan sa Biblia na may darating na tagapagligtas. At ang mga sumampalataya ay tumanggap ng biyaya nagmumula sa ating Panginoon. So, sa Galatians 3, nakasentro po dito ang sulat ni Apostol Pablo sa Galatians 3, yung patungkol po sa tinatawag na promised spirit o divine presence, no? Dito po nakasentro in this chapter, si Pablo po ay nagsasalita ng mga bagay patungkol sa divine presence of God or the promised spirit. Sabi nga, mamaya madadaan po natin yun. Buksan po muna natin ating Bible sa Galatians 3 verse 1, talagang very bold dito si Pablo na sinabi niya, mahal kayo mga taga Galatia, you foolish Galatians, no? Kung sa Tagalog, parang hangal kayong mga taga Galatia, no? Bakit kaya nasabi ni Pablo itong bagay nito na kayo yung mga hangal, no? You foolish Galatian, who bewitched you? No? Sabi niya, sino gumayuma sa inyo? Alam natin yung salitang gayuma, no? Pag ginayuma ka, parang kahit ayaw mo, sumusunod ka, di ba? Kasi naggayuma ka. Pero parang ganun, no? Yung mga Galatia, mga believers of Jesus Christ, mga mananampalataya ng ating Panginoon, mga hentil po sila, no? Sabi, you foolish Galatians, nagpasimula kayo sa Espiritu sabi diyan. Sarap mismo na inyong mata ay nakita ang pagkamatay ni Jesucristo sa krus. Kitang-kita nyo nang siya ipinako sa krus, no? Nakita nyo ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Sabihin nga ninyo, tinanggap nyo ba ang Espiritu sa pamagitan ng paggawa nyo ay sa kautusan o sa pamagitan ng pananalig sa inyong narinig tungkol kay Kristo? Sabihin nga ninyo kung bakit kayo naligtas. Sabihin nga ninyo, tinanggap nyo ba ang Espiritu? Paano nyo natanggap ang Espiritu? Paano nyo kayo nakasaksi ng mga himala? Tinanggap nyo ba ang Banal na Espiritu sa pamagitan ng gawa na ayon sa kautusan? Di ba matagal na tayong gumagawa ng kautusan? Sabi po ni Pablo, nung una pa man, ginagawa na natin ito Pero, hindi naman tayo inaring ganap. Hindi nawala yung ating kasalanan, di ba? At sabi dito,
ni Apostol Pablo, mga hangal kayo, sino gumayuma sa inyo? No? So, matigas ang pananalita ni Apostol Pablo dahil sa siguro ilang beses na niyang pinapaliwanag na ang kaligtasan o ang pagbilang sa para mapabilang sa pamilya ng Diyos, para mapabilang sa God's covenant people of God, kinakailangan ang pananampalataya sa katapatan ng Mesiyas. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Pero ngayon, ang sabi, andyan na naman kayo. Para bang pabago-bago pa, parang hindi pa talaga stable yung faith nila, pabago-bago pa. Pag may nakausap na ganito, ayaw nga, magpapatuloy na lang ako. No? Kasi sa Galatians 1 at Galatians 2, may mga intruders nga doon na pumasok sa kanilang simbahan. May mga kunwaring mga apostol, kunwaring mga mananampalataya, pumasok sa kanilang simbahan na nagnanais na yung mga hintil, sila na hindi katutubong Hudyo, ay dumaan sa tinatawag na pagtutuli para sila maging anak ng Diyos, para sila ay maging covenant people of God, no? So, yung mga taong ito ay hanap lang talaga ang gulo. Kaya nga, tumayo si Pablo doon sa Galatians 2 na sinabi niya na kayong mga Hudyo, na sinabihan niya tong si Pedro, pati ibang mga Hudyo na naroon, na hindi sila gumagalaw na ayon sa tinuturo ng gospel o mabuting balita, kundi na makita nilang dumating yung mga sugo ni sinasabi nilang sugo ni Santiago, ay ayaw na nilang makisama sa mga hentil. Na itong mga hentil nito ay totoong nagsisi at totoong kinakilala ang ating Panginoon Jesus, no? At ngayon, dahil sa mga taong yun na niniktik sa kanilang kalayaan, ano ginawa nila? Umiwas sila sa mga hentil at nakisalo sa kanilang kapwa Hudyo, no? So, kung titingnan po natin, when we talk about Israelite, pag pinag-usapan natin ang mga Israelita, hindi maaalis sa isipan natin, na hindi maalis sa alaala natin yung ginawang pagliligtas ng Diyos sa kanila, paglabas nila sa Egypt. Ano po ba nangyari sa Egypt? Ilang years silang alipin ng mga Ehipsyo, 40 years silang nasa pagkaalipin, hindi sila pinapasweldo ng tama, hindi sila pinapakain ng tama, yung trabaho nila mula umaga hanggang gabi, na halos wala na silang pahinga, no? So, anong nangyari? Dahil sa biyaya at kahabagan ng Diyos, inalis sila ng Diyos sa pagkaalipin. Kaya ang tawag dito ay Exodus, no? Inilabas sila ng Diyos doon sa pagkaalipin. So, ang Exodus, ang ibig sabihin sa Ingles ay people called out. Tayo, ang mga Israelita noon ay physical na nilabas ng Diyos sa pagkaalipin physically ng mga Ehipto. Pero kung makikita po natin, yung buhay din natin sa ngayon ay kagaya ng mga Israelita na hindi lang sila physically inalis ng Diyos sa pagkaalipin, kundi maging sa spiritual na pagkaalipin ay inalis tayo ng ating Panginoon, no? So, ang tawag sa atin ay New Exodus believers, no? New Exodus believers, because we have set free not from the physical bondage but from spiritual bondage, no? So, ano ang sabi? Tingnan po natin, nang makaalis ang mga Israelita sa Egypt, no, nang lumabas sila at papunta na silang promised land, ang Diyos ay nag-provide sa kanila ng divine presence o ang presensya ng banal na Espiritu, ang ibinigay sa kanila ng Diyos, no? So, anong sabi? Pillar of clouds by day and pillar of fire by night. Binigyan sila ng pillar of clouds by day para hindi sila maarawan, no? Hindi sila mainitan.
and pillar of fire by night, para makita pa rin ang nilalakaran nila. Pag huminto ang pillar of clouds and pillar of fire, ibig sabihin, ito na yung pagkakataon na mamahinga sila, no? So may nagga-guide sa kanila, no? Kaya nga sabi sa verse 4 sa mga susunod na talata, makikita po natin yan na binigay ng Panginoon, sabi yan, na binigay ng Diyos ang kanyang banal na espiritu. Noon pa man, ibinigay na ng Panginoon sa kanila, naging guide nila, ito ang nag-lead sa kanila, nag-protect sila through sa pamagitan po ng tinatawag na pillar of cloud and pillar of fire. Nangangulugan to ng banal na espiritu na nag-guide sa kanila, na nagproprotekta sa kanila, na nagli-lead sa kanila, na nangunguna sa kanila, no? So, ibig sabihin, maging sa panahon natin ngayon, ang banal na espiritu ang binigay sa atin ng Panginoon para hindi tayo mapahamak. So, the Holy Spirit guide us, lead us, and protect us, no? This is God's Spirit. Tayo man, hindi lang sila, kundi tayo man ay binigyan ng Diyos ng banal na espiritu o indwelling presence of the Holy Spirit. Ngayon din sinasabi sa Romans 8. Sabi sa Romans 8, those who led by the Spirit of God are the sons of God. Sino man ang pinangunahan, pinapatnubayan ng banal na espiritu ay siyang mga anak ng Diyos. So, how do we know the sons of God? Paano, ayon sa Book of Galatians, paano daw natin makikilala ang mga anak ng Diyos, no? Number 1, they have faith in the faithfulness of the Messiah. Meron silang pananampalataya, tunay na pananampalataya, tapat na pananampalataya sa Kanya na faithful. Tapat din naman na ginawa ang lahat ng bagay, maging ang katusan ay sinunod niya, siya lang nakasunod sa kautusan, siya lang din ang, dahil sa pamagitan niya, binigay niya ang kanyang buhay, pinako sa krus, naging tapat siya, the faithful Messiah. So we must have faith in the faithfulness of our Messiah. Number 2, we have the Holy Spirit. Tayo ay merong banal na Espiritu. So ito ang patotoo that we belong to the family of God, that we belong to the people of God, no? Dahil ang mga ibang mga tao sa Biblia, hindi nakikita sa kanila yung mga bagay na ito, no? So, kaya nga nagagay itong si Pablo, kung sa tingin natin para po bang biblical na pagkagalit, kasi talaga naman sila yung mga taong ito, ang dali-dali nilang magoyo ang dali-dali nilang ma-scam, no? So, agad silang naniniwala sa mga sabi-sabi ng ibang mga tao na wala naman talagang biblical na reference patungkol sa sinasabi na kinakailangan, no? Na para sila makabilang sa pamilya ng Diyos, kinakailangan magpatuloy sila. Kailangan gumawa silang works of the law, no? Pero binayaran na yan ng Panginoon Jesus sa krus. Kaya nga, nandun siya sa krus, sinabi niya, tetelestai, fully faith, no? Yan ang salitang Greek, yung tetelestai, sa iba, yun po ang kanilang yun po yung kanilang sound na ginagamit, tetelestai, na ang ibig sabihin, faith in full, no? So, pag sila mga karpentero noon, pag gumawa ng mesa, at natapos nila, sinasabi na tetelestai, at binayaran na sa kanila ng kumuha sa kanila, yun ang sinasabi na tetelestai. Ganon din ang ating Panginoon sa Kristo, tetelestai, nabayaran ko na. Hindi na kinakailangan kayong gumawa ng mga kautusan para maligtas, dahil niligtas ko na kayo. Ang kailangan nyo lang ay sumampalataya to the faithfulness of the Messiah. Sumampalataya sa katapatan ng ating Mesiyas na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. At ang sumasampalataya sa Kanya ay pinagkakalooban ng Diyos ng banal na
Espiritu to guide, to lead, and to protect every one of us, no? So, sabi sa verse 2, sabi diyan, sa talatang 2, sabihin nga ninyo, tinanggap ba ninyo Espiritu sa pamagitan ng mga gawa ayon sa kautusan o sa pamagitan ng pananalig sa inyong narinig tungkol kay Kristo? No? So, kaya nga ang mga alagad noon, matapos na mabautismuhan sila ng Banal Espiritu sa Acts 2, agad nilang ikinalat yung mabuting balita na si Yesu Kristo ay namatay at muling nabuhay. Ito ang gospel. Ito yung mabuting balita. Ito yung mabuting balita na kanilang hinihiyaw. Si Yesu Kristo ang Mesayas. Si Yesu Kristo ang namatay. Pero hindi siya nanatiling patay. Na siya ay nabuhay. At marami nakasaksi na si Yesu Kristo ay nabuhay na muli sa mga patay. Sabi diyan sa verse 3, talagang napakahangal ninyo. Nagsimula na kayo sa Espiritu, ngayon ngay nais nyo pang matapos sa pamagitan ng inyong sariling kapangyarihan. No? So, nagsimula sila sa Espiritu. Sumampalataya sila sa sinishare ng mga alagad, ng mga apostol. Nung unay naniniwala sila, pero para po bang alon yung kanilang pananampalataya na pag may narinig na bago, sasampalatayanan nila yon at iiwan nila yung dati nilang sinampalatayanan. Kaya nga sabi ni Pablo, mga hangal kayo, no? Sabi nga yan, nagsimula kayo, talagang napakahangal niyo sa verse 3. Nagsimula na kayo sa Espiritu ngayon, nais niyong magtapos sa pamamagitan ng inyong sariling kapangyarihan. Parang akala mo, okay na, kaya ko na to, alam ko na, no? Yung gusto nyo magtapos sa pamagitan ng sariling kapangyarihan, no? Dahil sabi nyo, naligtas na ako, no? So, kinakailangan magpatuloy tayo sa kaligtasan na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Hindi yung mabaling na naman ang inyong mga isipan, ang inyong puso sa mga katha, sa mga sariling mga opinyon ng mga tao, kundi pagpahalagahan natin ang salita ng Diyos, ang mabuting balita na binabahagi ng mga apostol. No? Sabi sa verse 3, talatang 3, sabi diyan, verse 3. Yun na nga yung binasa natin kanina. Verse 4, wala na bang halaga sa inyo ang mga naranasan ninyo? So, napakahalaga din talaga ng karanasan, ano? Sabi dito, wala bang halaga sa inyo ang mga naranasan nyo? Totoo, itong mga bagong mananampalataya, marami na silang naranasan. Naranasan nila sa upper room, nabautismo sila ng Banal na Espiritu. Lahat sila ay nagsalita iba't ibang wika. Naranasan nilang makita ang mga himala ng Diyos, ang mga pagpapagaling ng Panginoong Hesus, pagbuhay ng mga patay. Sabi, marahil naman ay mayroon. Dahil basta pagsunod ninyo sa kutusan ay pinagkakaloob ng Diyos ang Espiritu sa inyo? O bakit tinanggap nyo ang banal na Espiritu? Dahil ba sa pagsunod nyo sa kutusan? Alam naman nilang hindi. Kundi dahil sa pakikinig nila, no, ng salita ng Diyos, no, ay ipinagkaloob ng Diyos sa Espiritu Santo sa inyo at gumawa kayo ng himala o dahil sa pananampalatayang narinig tungkol kay Kristo. Kundi dahil sa pananampalataya na narinig nila kay Kristo, Jesus, kaya sila tumanggap ng Espiritu. Banal na Espiritu. So verse 6, tulad na nangyari kay Abraham, sumampalataya siya sa Diyos at dahil dito, siya itinuring ng Diyos na matuwid. No? Sinabi dito yung patungkol kay Abraham, no? Sabi diyan sa verse 6, ginamit na example ni Pablo itong si Abraham dahil sumampalataya sa Diyos at dahil dito siya tinuring ng Diyos na matuwid dahil sa pananampalataya lang niya kay Jesus at hindi sa pamagitan ng pagsunod sa kutusan. Si Abraham ay tinuring na matuwid ng Diyos, no? So, itong bagay na ito sa Galatians 3 verse 6, ito ay controversial topic na inintroduce naman to ni Apostol Pablo. Masyadong controversial to, no? So, bakit po? Kasi, itong mga intruders o yung mga taong naroon na nagpapagulo sa pananampalataya ng mga hentil, alam nila
na si Abraham ay na-circumcise, no? Alam nila na si Abraham ay na-circumcise. Alam nila na ang mga servants, lahat ng servants ni Abraham ay na-circumcise. Totoo ba yun? Yes, totoo na na-circumcise si Abraham. Na-circumcise sa lahat ng kanyang lalaking servants, no? Alipin. So, sabi niya, so, if you want to be part of God's family, ito yung physical covenant na dapat natin yung gawin. Kinakailangan na kayo rin ay magpatuli, no? So, makulit talaga sila, no? Dahil gusto talaga nila akayin yung mga tao na sumunod sa kautusan na magpatuli. Pero si Paul, in-explain niya at kinote niya yung verse na ito sa verse 6 patungkol sa si Abraham ay sumampalataya sa Diyos. So, dahil dito, ipinuri ng Diyos na matuwid siya. Kinote niya ito doon sa sa Genesis 15 verse 6. So, dito niya kinuha o hinango yung salitang ito ng Diyos na ang sabi sa verse 6 ng Genesis 15, Abraham believed the Lord and he credited it to him as righteousness. So, itong verse din ito ang ginagamit ng maraming mga Kristiyano na sinasabi na hindi na tayo kailangang gumawa, kundi sumampalataya lang, no? So, bigyan natin ng linaw ang bagay na ito. Kasi, ito naging maliwanag sa akin dahil na totoo, na tama, na hindi tayo dapat sumunod sa work of the law sa patungkol sa tinatawag na kaligtasan. Pero tandaan po natin, yung Abraham believed the Lord and he credited it to him as righteousness. Remember, tandaan po natin na ang issue na pinagtatalunan nila sa Galatians 1, Galatians 2, and Galatians 3, hindi po kung sino ang ligtas, kundi who belong to God's family. Sino ang kabilang sa pamilya ng Diyos? Sino ang kabilang sa anak ng Diyos, no? So, tingnan natin yung context ng Genesis 15 na sinabi, Abraham believed the Lord and he created it to him as righteousness. So, God is not talking, hindi sinasabi dito ng Panginoon, no? Hindi pinag-usapan ng Diyos dito yung tinutukoy na personal salvation. Hindi po personal salvation ito. Kaya wag po nating gamitin itong verse na ito sa tinatawag na salvation o kaligtasan. Naunawaan po ba natin? But it is about God's double promises of family, no? And inheritance. Pag sinabing double promise, yung dobleng pangako ng Diyos, no? Sa pamilya o seed, no? Pag sinabing family, seed yan, may seed. And inheritance, ito yung land na pinangako ng Panginoon. The seed and inheritance o land to Abraham. Through you, sabi ng Panginoon, I will give this land. I will bless you as a family or nations, no? So, ang pangako ng Diyos kay Abraham ay family and land na sinasabi niya na ikaw ay aking pagpapalain sa pamagitan nito, sa pamagitan ng family at ang iyong family at ang iyong pangako, lupaing pangako, land, no? So, alam natin sa Genesis 14 na nirescue ng ating Panginoon si Lot, no? So, sa Genesis, nirescue niya si Lot, pagtapos sa Genesis 15, ito na nga yung pangako ng God, no? God promises to Abraham, ng pangako ng Diyos kay Abraham, na sinabi niya, no? Sinabi niya na pinulit naman muli sa kanya ng Panginoon yung kanyang pangako na bibigyan siya ng anak, no? Sabi na ang dami ng kanyang anak ay tumingin ka sa langit, bilangin mo ang butuin. Sabi ni Abraham, hindi ko po mabilang. Tumingin ka sa buhangin, bilangin mo ang mga buhangin. Hindi ko rin mabilang, Panginoon. Ganun magiging karami ang iyong lahi. So pangako yun ng Panginoon kay Abraham. Pinangako niya ang lahi niya, yung seed, yung family, all nations,
lahat ng tao dito sa mundo, yun ay kabilang sa pangako ng Panginoon na binhi ni Abraham at yung land, no? So sa Genesis 15, kung titingnan po natin, is something to do with God's covenant. May covenant o tipan na binigay ang Diyos dito sa Genesis 15. The family and the inheritance. Yung seed dito ay singular, no? So kung nabanggit ko po ito nung last Wednesday na offspring, not offsprings. Isa lang, no? So, tandaan po natin, pag tayo po yung magbabasa ng Biblia, kung gusto nyo maintindihan at maunawaan ang Biblia, pag nagbabasa po kayo ng Old Testament, no? Yung lumang tipan, ito po ang tinatawag na hermeneutical principle. Pag nagbabasa daw tayo ng Old Testament o lumang tipan, read it in the light of the coming Messiah. Basahin natin to at lagi natin isipin yung sinasabi dito, yung patungkol sa coming Messiah, yung darating na tagapagligtas. Maraming sinasabi diyan sa Bible, sa Book of Isaiah, sa Psalms, Jeremiah, na may darating talagang tagapagligtas, no? Ngayon, pag nagbasa ka naman ng New Testament, read the New Testament in the light of the, in the light of the promise Messiah, patungkol sa pinangakong Messiah. Dahil sa New Testament, naganap na ang pinangako doon sa Old Testament ay nahayag dito sa New Testament. So lahat na nakasulat dyan ay patungkol sa pinangakong Mesiyas. Walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. At pagka binasa po natin yan in the light of the promise of the Messiah and in the light of the coming Messiah, yung Old Testament and New Testament, makikita po natin na yung picture ng Bible ay maliwanag, malinaw, no? So, yung seed dito na tinutukoy ay walang iba kundi si Christ, yung offspring, no? So, by believing God sa pamamagitan ng pananampalataya ni Abraham sa Diyos, Abraham re-established the broken relationship of Adam, who is man. Siya yung kauna-unahang tao. So sa pamagitan ng pananampalataya ni Abraham sa Diyos, para po bang na-establish yung nasirang relationship ng Diyos at ng tao, na walang iba kundi si Adam. So sa pamagitan ng Diyos, sa pamagitan po ng Diyos, yung covenant na ito ay na-restore. Dati po talaga nahiwalay ang tao sa Diyos. Umalis po siya nang magkasala si Adan at si Eva sa hardin. Lumayo siya sa tao, sa mga unang tao, because naging makasalanan po ang bawat sa kanila. Pero sa pamagitan po ng pananampalataya ni Abraham sa Diyos, na-establish po muli yung broken relationship ni Adam sa ating Diyos, no? So the covenant was restored. So, Abraham believed and re-established the broken relationship. Tandaan po natin yung first Adam, walang iba, yung unang Adan, yung the first Adam given by God, binigay sa kanya yung mandate, binigay sa kanya yung utos, go and multiply, no? Binigay sa kanya, but Adam failed to manage the creation. Sa una pa man, bumagsak na si Abraham. Diba, sinabi, huwag niyong kakanin bunga ng punong kahoy, kinain niya yun. Kaya sa una pa man, paano pa niya magagampanan yung second, third, na iba pang mga dapat gawin? Kung sa una pa lang, bumagsak na siya. No? So, kaya nga, dahil siya nagkasala, pinalabas na sila ng Diyos doon sa hardin dahil hindi pa pwedeng makasama ng Diyos ang mga makasalanan because God is holy. So, nang ma-fail ni Adam, yung tinatawag ng yung mandate ng God, kaya nga ang Diyos ay pumili, no? Na pinili niya si Abraham para ituloy yung i-rescue yung human yung humanity, yung human reign, no? So para kanyang ma-rescue, pinilan niya tong si
Abraham. At hindi naman nabigo ang Diyos dahil si Abraham ay nanampalataya. So, God accepted Abraham. Bakit itinanggap ng Diyos si Abraham? Because he believed God. Sa Genesis 15, sinasabi po doon na Abraham believed in God. Sumampalataya sa Diyos at dahil sa pananampalataya niya at pananampalataya sa Diyos, ibinilang itong matuwid. No? Kaya nga, naging katanggap-tanggap sa Diyos si Abraham dahil sa kanyang pananampalataya. At tandaan po natin, hindi sa pamagitan ng pagtutuli. Dahil yung pagtutuli ay naganap sa Genesis 17. So, nauna po na sumampalataya si Abraham sa Diyos bago siya tuliin. No? Kaya nga sinasabi ng mga Hudyo, si Abraham tuli. Yung kanyang mga alipin ay natuli. No? Kaya nga, dapat din naman kayo magpatuli, sabi nitong mga intruders, itong mga Hudyo na nanggugulo sa kanila. Pero dahil nga sa pagpapaliwanag ni Pablo, dahil si Pablo ay isang pariseo, alam na alam niya ang kautusan, alam na alam niya ang batas, alam na alam niya ang Torah, noon sabi niya, pinaliwanag niya na nauna yung Genesis 15 na sinabi ng Diyos na Abraham believed God at dahil sa pananampalataya niya sa Diyos, binilang nakatwiran sa kanya yung bagay na ito. At saka lang siya nagpatuloy sa Genesis 17. No? Basahin na lang po yun sa Genesis 17. No, nagkaroon na doon pa lang siya nagpa-circumcise, no? So, kaya nga ang nagpaging katanggap-tanggap kay Abraham ay hindi yung pagtutuli o hindi yung work of the law, kundi yung pananampalataya ni Abraham sa kanyang Diyos, no? Not believing to go to heaven, but nanampalataya siya sa pangako ng Diyos. Kahit hindi pa niya natatanggap, na parang imposible, pero sumasampalataya siya dahil Diyos siya, sinasampalatayanan niya na siya ay totoo ang Diyos sa kanyang mga pangako. At tandaan po natin, si Abraham, hindi po siya Hudyo, ha? Siya po ay isang hentil, siya po ay galing sa Babylonia, no? So, pero naging katanggap-tinggap siya sa Diyos dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. No? So, ang sabi ni Abraham, paano ko malalaman na totoo? Panghuli na to. Paano ko malalaman na totoo? Lahat yung sinasabi mo, Panginoon, parang siguritista siya. Kaya ang ginawa ng Panginoon, sabi niya, noon, pagka may vow, may covenant na gagawin, meron silang pagkakasundo, ang ginagawa doon ng both party, maghahanda, kukuha sila ng mga hayop, at hahatiin nila yung hayop sa dalawang bahagi. At saka ihahalera. Pagkatapos nun, pag naihalera na sa lupa, pareha silang lalakaran nila yung kanilang mga handog, yung mga hayop na yun na kanilang pinatay na kalakalahati na hinati sa gitna. At habang pinoproclaim nila yung kanilang kasunduan. No? Kaso, nung time na ito, basahin niyo lang po sa Genesis 15, makikita po natin doon sa mga bandang huli, no? So, nung nagpatay po si Abraham ng maraming mga hayop, nakatulog po siya dahil sa pagod. Ang dami po niyang ginawa dahil sa pagod. So, ang nangyari, nakatulog si Abraham, ang Diyos lang po ang gumawa, no? Ang Diyos lang po ang naglakad at ang Diyos lang po ang basahin niyo lang Genesis 15:9-21, siya lang po naglakad at siya lang po usal ng kanyang pangako, yung kanyang pangako at covenant, no? Kaya nga po, naging unconditional promise po ito. Walang kinalaman po ang tao dahil ang Diyos lang po ang gumawa ng yung covenant niya ay ang mga pangako niya ay kanyang ginagawa dahil sinabi po niya, pinangako niya po ito, no? So, sabi sa Galatians 7 and 8, sabi po sa verse 7 and 8, pagtapos na tayo, sabi po dito sa verse Galatians 7,
Kung gayon, maliwanag na ang nananalig sa Diyos ang mga tunay na anak ni Abraham. Yun, no? Niliwanag po dito na ang mga nananalig sa Diyos ang mga tunay na anak ni Abraham. Bago pa ito nangyari, pinahayag na ng kasulatan na pawawalan sala ng Diyos ang mga hentil sa pamagitan ng pananampalataya. Now, pawalang sala po ang mga hentil, hindi po dahil sa mga may ginawa tayong ganito, may ginawa tayong ganun, kundi sa pamagitan lang ng pananampalataya. No? So, God justified Gentiles by faith and not by circumcision. No? Or obeying the works of the law, not by obeying the works of the law. So, lahat po tayong hentil ay naligtas sa pamagitan po ng pananampalataya lang sa ating Panginoong Hesukristo. So, we are justified kagaya po ni Abraham dahil tayo ay sumampalataya at hindi na kailangang gumawa pa ng mga batas. Dahil ang mga hentil, wala naman talagang batas, tayo pasimula pa lang, kundi ang mga Hudyo. Pero binilang tayo ng Diyos na naligtas sa pamagitan ng pananampalataya sa Kanya at hindi sa pamagitan ng works of the law. Salamat po sa Diyos dahil we are blessed along with Abraham blessing. So, sabi ng Diyos, pagpapalain ko lahat ng magpapala sa iyo. No? So, tandaan po natin, because we are blessed, binigay ng Diyos sa atin ang banal na Espiritu. At ang banal na Espiritu na ito, na siya ating guide, nag-guide sa atin, nagli-lead sa atin, nagpro-protect sa atin. No? Dahil something happened. Nang tayo po ay tumanggap sa Kanya, binigyan niya tayo, sumampalataya sa Kanya, ginawa niya tayong kabilang sa Kanyang pamilya, at binigyan niya sa atin ang Kanyang banal na Espiritu, na puwapatnubay, gagabay, at magpro-protekta po sa atin. No? So, we receive truly, we are truly free. Tayo tunay na layana dahil sa biyaya at habag ng ating Panginoon. Ang banal na Espiritu, ang siyang nasa atin, pinapatnubayan, pinangunahan tayo. Magpapatnubay po tayo, magpagabay po tayo sa Kanya. Walang iba kundi sa ating banal na Espiritu. Araw-araw, pwede po nating marinig ang tinig ng banal na Espiritu na nagsasabi sa atin kung ano yung maka-Diyos na dapat nating sundin, na bagamat tayo po ay naligtas sa pamagitan ng pananampalataya, tayo po inaakay ng Panginoon magbigay ng kaluwalhatian at karangalan sa Kanya, at mangyayari po ito kung tayo ay pinapatnubay ng banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu ang tumutulong sa atin na mag-glorify si Jesus sa ating mga buhay. No? So, sa pamagitan ng paggawa natin mabuti at pagtupad sa salita ng Diyos, we can glorify God. No? So, salamat sa Panginoon. Hindi na sa pamagitan ng ganitong bagay, tayo naliligtas sa pagiging reliyoso natin, kundi sa pamagitan lang ng pananampalataya sa ating Panginoon. Okay? Naiintindihan po ba natin? Manalangin po tayo. Maraming po salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong kadakilaan, katapatan. Salamat po sa iyong mga salita. Nawa naintindihan ng mga kapatid ang kahangahangang ginawa mo, kahangangang plano mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po dahil sa pamagitan ng iyong kabutihan, ng iyong biyaya, kami po ay tumanggap ng kaligtasan. Hindi kami para sa amin ng kaligtasan, Panginoon, sa katunayan, original ng mga anak mo talaga. Ang nasa kanila ang kaligtasan datapwat dahil sa iyong biyaya, pag-ibig sa amin, ay nakasama kami sa biyayang ito, sa kaligtasan na pinagkaloob mo sa amin, sa aming mga hentil. Purihin ka, Ama, sambahin ang ngalan mo. Dalangin po namin, kayo po ang patuloy na manghuna sa amin. Ang iyong banal na Espiritu ang patuloy namin hinihiling na gumabay sa amin, pumatnubay sa amin at magprotekta sa amin. Tulungan mo kaming sumunod sa pangungusap na iyong banal na Espiritu. Yung patuloy na sumunod sa paggabay mo at patnubay mo, Panginoon. Tulungan mo kami na manatiling
makapagbigay ng kaluguran sa iyo, Panginoon, kagaya ni Abraham, na siya ay inaring ganap mo, hindi dahil sa pagsunod sa kautusan, kundi dahil sa pananampalataya sa iyo. Marami kami, Panginoon, na karanasan na tunay na ang pananampalataya sa iyo ay higit na makapangyarihan sa lahat. Sa pamagitan ng pananampalataya sa iyo, naligtas kami, marami kaming mga battles na napagtagumpayan sa pamagitan ng pagtitiwala sa iyo, sa pamagitan ng pananalig sa iyo, Panginoon. Dalayan ko po sa mga oras ito, bigyan mo ng pananalig, ng higit sa iyo, ang mga kapatid po namin may mga pangailangan. We are praying for Sister Jennifer. Alam mo po yung nararamdaman niya. Kailangan po niya ng tulong, lakas na nagmumula sa iyo. Lord, ang iyong banal na Espiritu mag-comfort sa kanya. Ang iyong banal na Espiritu ang magbigay sa kanya ng kalakasan, physical, emotional, spiritual, Panginoon. Tulungan mo po siya, Panginoon, kahabagan. At dalangin po namin, Panginoon, na wag mo po siyang pababayaan. Ang kalooban mo po ang masunod sa kanyang buhay at patuloy po, Panginoon, samahan mo siya sa bawat laban, samahan mo siya sa bawat hirap na nararamdaman niya, Panginoon. Bigyan mo ng kaagaangan ang aming kapatid at patuloy, Panginoon, higit sa lahat, tulungan mo lagi kanyang purihin, lagi kanyang sambahin, lagi kanyang pananampalatayanan na makapangyarihan ka sa lahat. Lord, we are praying sa lahat ng mga kapatid namin na may pinagdadaanan, problema, pagsubok, pangangailangan. Abutin mo po sila, tulungan mo po sila, huwag mong pababayaan ang aming mga kapatid. Panginoon, pagpalain mo ang buhay ng bawat isa, kayo nga po mangunat, pumatnubay sa lahat ng mga nakikinig, pagpalain mo at gabayan ang bawat isa at mga makikinig pa. Luwalhati ay sumayo, parangal ay sumayo, pagdakila ay sumayo. Sa tanging pangalan ni Kristo Jesus, ito po ang aming panalangin. Tayo po ay magsabi ng Amen. Amen.